Hello guys, at nandito nga ako ngayon nagbububong ng ampalaya. Baka akala nyo bahay lang ang binububungan, hindi po. Pati po ampalaya dito sa amin binububungan. Nga lang liting ang binububong o tawag sa iba straw. At ang proseso nga ng paggawa nito ay para ka lang naglalaro. Para ka nagsushoot ng bola, isipin mo na lang bola yung hawak mo. Nga lang wag mong i-dribble kasi nako po, mamamroblema ka lang. Iniisip ko nga siguro pag natapos ko to magaling na ako mag-shoot. Nga lang nung nakarang taon sinubukan ko mag-practice ito. Ang problema hindi pa rin ako makashoot. Yun lang ang problema nung sumali nga kami sa liga. Nung pag-dribble na namumroblema na kami. Kasi napakahirap mag-dribble. Ang nangyari traveling kami. Ay teka lang, tama na munang pagpapaliwanag tungkol sa basketball. Kasi hindi naman yun ang content ko ngayon. Kasi ang content natin yun ay tungkol sa isang pagkain nakikita lamang dito sa tabi-tabi dito sa amin sa probinsya. Dito kasi sa probinsya maraming nakakain mga gulay-gulay na hindi ko rin alam ang tawag pero nakakain pala. Bigla na lang minsan inuuwi nila pagkatapos niluluto tapos kinakain ko na rin. Hindi ko naman alam kung nakakalason o hindi. Hayaan mo na. Basta niluto nila okay na. Importante hindi nakakalason, yun na yun. Ay pasensya na nga pala kung medyo napapabilis ako sa pagsasalita. Ito nga pala yung ginagamit naming liting o binububong namin o ang tawag sa iba straw o kung ano man ang tawag sa inyo na hindi ko na lang din alam, alamin nyo na lang. At dito ang pinakakalaban namin yung sikat ng araw kasi kapag naghahagis kami ng liting nasisilaw kami kaya medyo naduduling-duling din kami sa pagsalo. At sa pagtatali nga pala hindi basta tinali na lang, kailangan hatak na hatak o yung talagang banat na banat yung tali o yung liting kasi pag di mo yan banat, nako para yung ay ewan di ko may paliwanag basta kailangan ba natin yun na yun. Dahil tanghali na nga, ito na nga ipapakita ko na sa inyo yung sinasabi kong gulay. O hindi ko alam kung gulay ito o ano. Basta yan, bulaklak yan. Isa yung uri ng bulaklak pero yan ang nauulam. Alam nyo ba na matamis-tamis yan kapag ginulay. Masarap yan isahog sa kung saan. Mas masarap sahog sa sardinas yan o igisa. Yun ang the best. At dahil hindi ko nga alam ang tawag yan, tatanungin natin yung pinsan ko. O yung kasama ko kayo na nagliliting dito. Tara. Ano to? Ano to? Tawag dito? Tarinten. Tarinten. Ilocano? Tarinten, bagbag ko. Dukap. Dukap. Yung bagbag kong Ilocano. Yung dukap. Ano ang tawag yan? Tarinten, bagbag kong dukap. Dukap. Ay, dukap. Oh, okay. At tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina kung ano-anong inuuwi nilang gulay at ito nga yung inuwi nila kayo na maga. Kaya nung nakita ko to sa tabi ng pala naisipan ko content na. At ito nga pauwi na tayo na makita na natin yung mismong ginulay nila. Ito nga pala sinahog nila sa manok. Papakita ko sa inyo kung anong luto niya. Bagay kahit saan naman sahog to kaya kahit solo mo namang lutuin to masarap rin to. Mas maganda nga kung solo kasi mas malalasahan mo yung matamis-tamis niyang lasa. Ito nga pala yung outpost o yung pasukan ng mga bali pasyalan dito sa amin. Tawag pala namin itong Warasiwis Falls. Ito nga pala isa sa tourist spot dito sa amin sa Lupao o tourist attraction. At dito nga paikot-ikot ako pero hindi ko pa rin mahanap yung kaserola. Naku, nawawala na yata ito. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan, o diba? Sinahog siya. Para lang maniwala kayo na nakakain talaga siya o nagugulay sa mga hindi naniniwala. At dahil tapos ng pananghalian, balik na naman sa trabaho. Andito na naman tayo para magliting. Kailangan matapos natin to. At ito nga, dahil pasaway tayo, na video-video na lang muna ako rito na yung content ko sa TikTok.